Sa iba pang balita, nakauwi na sa bansa ang 17 Pinoy seafarers na mahigit isang taong binihag ng Houthi rebels sa Yemen. Siniguro naman ng Department of Migrant Workers na tutulungan nila ang mga tripulantong Pinoy. Jim Tejano sa balitang yan. Pasado alas 9 kagabi nang lumapag sa Ninoy International Airport Terminal 1, ang Oman Air Flight 843 lula ng 17 Filipino seafarer. Kabilang sa 25 crew members ang 17 tripulante na binihag ng mga rebeldeng Houthi sa bansang Yemen habang naglalayag ang mga ito sakay ng MV Galaxy Leader patungong India noong November 2023. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigit isang taon o 428 araw na malaging hawak ng grupo ang 17 marino. They had a very difficult job, yung patience nila, na they contacted the families for over 1 year. This is 428 days. They were in touch with the families, ayon sa utos ng ating mga Pangulo. No? That's not an easy job. Kami naman, sa DFA, yung diplomatic work, and it was consistent that the Houthis would always say, we have to end the war in Gaza first. So we got it, and Magugunita na higit isang taon din ang naging bakbakan ng Hamas at Israeli sa bansang Gaza dahil sa hidwaan ng mga ito sa teritoryo kung saan libo-libong individual ang nasawi. At nito lamang January 19, 2025, formal na inanunsyo ang pagdeklara ng ceasefire sa bansang Gaza. Kaya naman ang Oman Ambassador of the Philippines hindi nag-aksepa ng oras para sa pagpapalaya sa 17 marino. Nangyari nga, no? When the ceasefire happened in Gaza, immediately they talked to the Houthis, sent the plane to collect our seafarers and bring them to Muscat. And from Muscat, ang nag-take over yung ating embassy. They had, of course, their medical checkup and the review of their documents, and immediately we booked them for this flight. Handa naman ang Department of Health na magbigay ng tulong medikal sa mga pinalayang Pilipinong mandaragat, partikular sa kanilang kaisipang pangkalusugan. Again, ang 428 days po ay napakatagal. Isa po siyang traumatic event. At ayaw po natin magkaroon ng sinasabing post-traumatic stress disorder. Nangako rin ng DMW na magbibigay sila ng tulong pinansyal, pangkabuhayan at educational and scholarship sa pamilya ng 17 mandaragat. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.